Sa atin pong banal na misa ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Tunay na naroroon si Kristo sa Eukaristiya, ang sakramento ng bago at walang hanggang tipan, at buhay na tanda ng pagliligtas niya sa atin. Hindi man natin lubos maunawaan ang dakilang hiwagang ito, patuloy tayong sumasampalataya sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi, ang tinapay na ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At ang kalis na ito ay kalis ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Tunay na mapapalad tayong mga tumatanggap sa Kanya. Ang mangunguna po sa pagdiriwang natin ngayon ay si Reverend Father Samuel Patriarca, MSc. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa banal na misang ito upang sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Corpus et Sanguinis Christi o ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan, kababaang loob na humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama
kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan na inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala na iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang
ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maupo po ang lahat. Naghain si Melkisedek, hari at pari ng Salem, ng tinapay at alak habang pinagpapala niya si Abram. Si Melkisedek, ang propetikong larawan ng Panginoong Hesus, ang kataas-taasan at walang hanggang pari na nagkakaloob ng sarili bilang tinapay at alak sa Eukaristiya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melkisedek, hari ng Salem, at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram, ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melkisedek ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Tugon, Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Tugon, Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lubusin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Tugon, Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kong saserdote na hindi na wawakasan. Tugon, Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ang Eukaristiya ay saligang turo at pananampalataya ng simbahan na tinanggap ni San Pablo at itinuro naman niya sa mga taga-Korinto. Ang pagdiriwang ng sakramentong ito ay nagpapahayag ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya."
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatili po munang nakaupo. Purihin mo, lungsod ng Diyos, ang pastol na manunubos, ang Panginoong si Jesus. Sa abot ng kakayanan ng lahat ng kanyang hinirang, siya'y dapat papurihan. Ang sarili niya'y handog upang lahat ay matubos at mapalakas ng lubos. Kasaloy mga alagad ng Panginoong Mesiyas na hae buhay sa lahat. Siya'y dapat na handugan ng papuri at parangal ng lahat ng kanyang hinirang. Ngayoy ating gunitain ang huling hapunang bilin ng Panginoon sa atin. Dito naganap ang tipan na bago at walang hanggan sa kaligtasan ng tanan. Ang kasunduang matanda humantong sa pasinaya ng hain niyang inihanda. Tanang ginanap ni Jesus ay habilin niyang utos na ipagdiwang ng lubos. Ang handog niyang pagkain at alay niyang inumay, laman ya't dugong hain. Kanyang turong iniaral na ang alak at tinapay ay dugo niya't katawan. Manalig tayong matapat kahit hindi namamalas ang pagbabagong naganap. Pagkain ay pinalitan ni Kristo ng kanyang laman upang tayo'y makinabang. Napalitan ang inumin sa dugo na inihain ni Jesus para sa atin. Ating pinagsasaluhay si Jesus na poong mahal, walang bawas, walang kulang. Kahit marami o isa ang tumatanggap sa kanya'y laging sapat, laging kasya. Ang may salay lapastangan, ngunit ang butihi banal, pagdulog sa pakinabang. Masuway'y magdurusa, mabubuhay ang magtika, nang si Kristo'y matanggap niya. Hinati-hating tinapay para sa nakikinabang ay laman ni Kristong buhay na sa ati kanyang alay. Sa lahat ng tumatanggap, paghahatay ginaganap, ngunit buo walang bawas ang katawan ng Mesiyas. Pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog na kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghaay inilahad ng ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng magsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na, nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tig-50." Gayon nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sina ng 12 bakol. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Batiin po natin ng may ngiti ang ating makatabi ng magandang umaga. Si Kuya Ronnie hindi ngumiti. Sabi ko ng may ngiti. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon bilang isang munting pamayanan dito sa ating mission station upang muli sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat na mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Sa gitna ng maraming mga hamon, iba't ibang uri at anyo ng kahirapan sa buhay, hindi natatapos ang mga problema. Subalit tayo ay patuloy na nakakaraos. Dahil tayo ay naniniwala na tayo ay tinutulungan ng Diyos. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Malimit nating itong tinatawag na Corpus Christi. Ang Corpus Christi ay salitang Latin, Corpus et Sanguinis Christi. Ang ibig sabihin ng corpus ay katawan, ang et ay at sanguinis ay dugo, at Christi ay Kristo. Kapag pinagdugtong-dugtong natin sila, maririnig natin ang salitang Corpus et Sanguinis Christi, na ang kahulugan ay ang katawan at dugo ni Kristo. Sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahang ito, mulit-muli, mga kapatid, ipinapaalaala sa atin kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Love na love tayo ni Kristo.
Ang kaniyang pag-ibig at ang kaniyang pagmamahal ay kaniyang ipinahayag hindi lamang sa pamagitan ng pagsabi sa atin, mahal na mahal ko kayo. Hindi lamang sa pamagitan ng pagbibigay sa atin kung ano ang ating hinihingi. Hindi lamang sa pamagitan ng pagkaloob sa ating mga panalangin. Kundi higit sa lahat, ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamagitan ng kanyang pag-alay ng kanyang katawan at dugo. Ang katawan at dugo ay simbolo ng buhay. Body, flesh, and blood are symbols of life. Kung ang katawan at dugo ay simbolo ng buhay, ibig sabihin, buhay ni Jesus ang kanyang inialay sa atin. Buhay ni Jesus ang kanyang ibinigay sa atin, tanda ng kanyang pag-ibig. Inialay niya ang kanyang katawan. Ibinuhos niya ang kanyang dugo upang maging ganap ang ating kaligtasan. Kaya palagi natin sana alalahanin sa ating buhay na talagang sobra-sobra ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Labis-labis ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Tayo lang kung minsan ang hindi nagmamahal sa Kanya. Tayo lang kung minsan ang kulang at hindi tapat ang pag-ibig sa Kanya. Pero si Jesus, talagang totoo, talagang tunay ang pag-ibig niya sa atin. Lalo tigit kapag makita natin ang crucifix sa ating bahay, mayroon tayong mga crucifix na nakalagay sa altar. Pagpasok natin sa mga simbahan, kahit saang simbahan, pagpasok natin, ang una natin kaagad na makita ay ang crucifix. Sa likuran ng altar ay ang crucifix. At tuwing makita natin ang crucifix, magpaalaala sa atin sana na mahal ako ng taong iyan. Mahal ako ng Diyos na iyan. Dahil katawan niya at dugo ay kanyang inialay para sa akin. At upang hindi natin makalimutan itong kaniyang pag-ibig sa atin, hindi lang crucifix ang simbolo ng pag-aalay niya ng kaniyang katawan at dugo, kundi itinatag niya ang banal na Eucharistia o ang tinatawag nating banal na misa. Naobserbahan ba ninyo na tuwing panahon ng konsagrasyon, na kung saan ang mga alay nating mga alak at tinapay ay magiging katawan at dugo ng Panginoon, ano ang kahuli-hulihang sinasabi ng pari sa konsagrasyon? Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, sa tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na misa, inaalaala natin ang pag-ibig na ito, na kung saan inialay niya ang kanyang katawan at dugo. Ibig sabihin, ang banal na misa ay hindi lang yan misa-misa. Hindi lang yan upang tayo ay manalangin. Hindi lang upang tayo ay maghingi ng mga biyaya na ating kinakailangan. Kundi ang banal na misa is a remembrance of the greatest love of Jesus to each one of us. Kaya sana tuwing araw ng linggo, yun yung magbibigay sa atin ng excitement. Linggo na naman, magsisimba na naman kami. Dahil muli naming alalahanin, muli naming gunitain at sariwain kung paano kami minahal ng Diyos. Kung paano kami minahal ng Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang pag-alay ng kaniyang katawan at dugo. Ibig sabihin, ang banal na misa ay sakramento ng pagmamahal. Ang banal na misa
ay sakramento ng pag-ibig. At sana sa tuwing tayo ay nagsisimba, nadarama natin ang pag-ibig na iyan. Lalong-lalo na kapag hinahati-hati na ang tinapay at ibinibigay sa atin upang siya ay ating tanggapin. Mga minamahal na kapatid, sa banal na misa, hindi lang inaalaala natin ang pag-alay ni Jesus ng kanyang katawan at dugo, ng kanyang buhay, simbolo ng kanyang pag-ibig sa atin, kundi ang kanyang katawan at dugo ay talagang tinatanggap natin. Diba, kapag kayo ay magkomunyon, nakapila kayo diyan, tapos lalapit ang mga lay ministers at ang pari, ano ang sinasabi ng pari at ng lay minister kapag kayo ay nagkukomunyon? Sinasabi ba namin ang banal na ostya? Ang ostya? Hindi. Ang aming sinasabi ay ang katawan at dugo ni Kristo. At ano ang sinasagot natin? Anong sinasagot ninyo? Ang iba sa inyo, salamat. Hindi, salamat. Amen ang ating isasagot. At alam ba ninyo kung ano ang kahulugan ng inyong pag-amen? Kapag kayo ay nagsabi na amen, para bagang sinasabi ninyo, opo, ako ay naniniwala na ang aking tatanggapin ay ang katawan at dugo ng Panginoon. Pag sinasabi natin, pag sinasagot natin, amen, ipinapahayag natin ang ating pananampalataya ng ating tatanggapin ay katawan at dugo ng Panginoon. Mahalaga ba ang pagtanggap ng katawan at dugo ng Panginoon sa banal na komunyon? Napakahalaga po. Kasi sabi ni Jesus sa banal na kasulatan, ang sinumang kumain ng aking dugo at ang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. He who eats my flesh and drinks my blood have an eternal life. Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ibig sabihin, napakahalaga ang pagtanggap natin ng katawan at dugo ng Panginoon sa banal na komunyon sa loob ng banal na Eucharistia. Dahil ang kaniyang katawan at dugo ay ang ating tunay na pagkain at inumin. Subalit marami sa atin kuminsan ang hindi nagkukomunyon. Nagsisimba pero hindi nagkukomunyon. Kulang ang ating pagsimba. Napakahalaga na kailangan natin tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Kasi ang kaniyang katawan at dugo ay tunay na pagkain at inumin. Kung hindi ka kakain at hindi ka iinom, ano ang mangyari sa iyo? Manghihina ka. Ganun din yan kapag hindi tayo nagkukomunyon. Hihina ang ating kaluluwa. At kapag kapag tayo ay nanghihina, wala tayong lakas upang labanan ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Kasi yung pagkain, nagbibigay ng lakas sa atin. Diba? Kumakain tayo para magkatuon tayo ng lakas. Kumakain tayo at umiinom para hindi tayo magkasakit. Ganon din yan pag sabi ni Jesus, ako ang pagkain, ako ang inumin, ang aking dugo ay tunay na inumin, ang aking laman ay tunay na pagkain. Kapag hindi natin tinatanggap ang kanyang katawan at dugo, manghihina ang ating kaluluwa. At kapag manghihina at magkasakit ang ating kaluluwa, buhay ang ating katawan,
patay ang ating kaluluwa. Kaya madali tayong madaig ng mga pagsubok at maraming hamon sa buhay. Mga minamahal na kapatid, sa banal na misa, tayo rin ay pinaalalahanan na hindi natatapos ang banal na misa dito sa loob ng ating simbahan. Nababantayan ninyo sa huling bahagi ng banal na pagdiriwang. Hindi din natatapos sa panahon ng final blessing. Ano ang sinasabi ng pari sa last part ng banal na misa? Sumainyo ang Panginoon. Yumuko kayo at hingiin ang pagpapala ng Diyos. So yumuyuko kayo. Hindi ko alam kung humihingi kayo ng pagpapala mula sa Diyos. Pag sinabihan kayo na yumuko kayo at hingiin ang pagpapala ng Diyos, sa katahimikan ng inyong mga puso, humiling kayo ng mga biyaya. Humingi kayo ng pagpapala kapag kayo ay nakayuko na at habang ang pari ay nag-pray over sa inyo. At pagkatapos kayong ma-pray over ng pari, ano ang sinasabi ng pari? At basbasan at pagpalain kayo ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ano ang sagot ninyo? Amen. Naialay na ang banal na misa. Ano ang sunod? Humayo kayo at dalhin ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Ibig sabihin, mayroon tayong misyon. Ano ang ating misyon? Ang natanggap nating Kristo ay dalhin natin, ay baunin natin. Saan natin dadalhin? Sa mga taong ating makasalubong, sa pamilya na ating uuwian, at sa ating pamayanan na kinabibilangan. Ibig sabihin, pagkatapos ng banal na misa, pag mayroon kang nakasalubong galing ng simbahan, mag-smile ka. At pwede mong batiin na good morning. Nakasalubong mo yung kagalit mo, inismid-ismiran mo, kagagaling mo lang ng simbahan, nag-ismid ka na naman. Walang nabago sa iyong puso at sa iyong kalooban. Dala mo man kaya si Kristo, kakatanggap mo lang ang Panginoon. Tapos kakalabas mo lang ng simbahan, na wala ka agad yung Kristong natanggap natin. Tapos pagdating natin sa bahay, hindi pa nakalinis, hindi pa nakasaing. Sumigaw na uli tayo at nagmura, "Oy, mga demonyo!" Bakit demonyo yung sinabi mo? Na Kristo ang tinanggap mo sa simbahan, bakit demonyo ang dinala mo sa loob ng iyong tahanan? Sana sumigaw ka, mga anak ng Diyos, bakit hindi pa kayo nagising? Bakit si demonyo ang iyong tinawag at dinala sa loob ng tahanan? Kaya palagi kong sinasabi, pagkatapos ng banal na misa, anong nangyari sa atin? Ibig sabihin na pagkatapos ng banal na misa, ay dala-dala pa rin natin si Kristo. Dala-dala pa rin natin ang Panginoon. Pakainin natin ang mga nagutom. Painumin natin ang mga nauuhaw. Kagaya ng ginagawa ng ating mga lay minister. Pagkatapos ng banal na misa, dala-dala nila ang consecrated host. Saan sila pupunta? Sa may sakit. Dahil dalhin nila si Kristo doon sa may sakit. Dahil alam natin na ang Kristo na tatanggapin ng may sakit, ang tunay na pagkain na magbibigay sana ng lakas sa may sakit na tatanggap ng banal na komunyon. Naalaala ko rin yung isa nating leader. Sa Cluster Hope, may sakit yung kanyang asawa. Dalawang beses siya magpapablessing bago siya uwi. Father, i-bless mo po ako. Tapos i-bless mo uli ako dahil ang blessing mong ikalawa ay para sa aking asawa na may sakit na hindi makasimba. Pagdating niya sa bahay, bago siya gumawa ng iba niyang gawain, pupunta muna siya sa kanyang asawang may sakit
at sasabihan ng kanyang asawa, I will share to you the blessings that I receive in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ibig sabihin, dinala pa rin niya ang banal na misa sa kaniyang asawang may sakit. Ang ating mga lay minister na nagsusubo, dinadala pa rin nila si Kristo sa mamay sakit nating makapatid upang tanggapin nila ang ating Panginoon, na siyang magbibigay ng lakas sa gitna ng kanilang matinding karamdaman na kanilang dinaranas sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sana hindi lang itong leader, sana hindi lang itong mga lay minister, kundi ang bawat isa sa atin ay patuloy nating dadalhin ang banal na misa sa mga kapatid natin, sa ating mga pamilya, at sa ating mga pamayanan, upang maipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng katawan at dugo ni Kristo na siyang nagbibigay buhay. Kung tayo ay binigyang buhay sa pamagitan ng pagtanggap ng katawan at dugo ng Panginoon, ang bawat isa rin sa atin ay magbibigay ng buhay sa ating kapwa, sa mamay sakit, higit sa lahat sa mga kapatid nating nangangailangan. Naway sa pamagitan ng banal na misang ito, mulit muli napapaalalahanan tayo kung gaano tayo minahal ng Diyos. At upang ang pagmamahal na ito ay hindi natin makakalimutan, itinatag niya ang banal na Eucharistia. Sana sa tuwing tayo ay magsisimba, nagkakaroon tayo ng lakas dahil natanggap natin ang tunay na pagkain, ang tunay na inumin, ang katawan at dugo ng Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ni Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng katawan at dugo ng iyong anak o Ama, muli mong itinatag ang ugnayan mo sa amin at inligtas mo kami sa kasalanan sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya ngayon kami dumadalangin, Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, patatagin mo ang loob ni Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at kaming mga laiko, upang sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kami naway maging tinapay na nagbibigay buhay sa mundong gutom sa iyong salita. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang isip ng aming mga pinuno sa pamahalaan upang sila'y makapaglingkod ng may malasakit at kakayahan tungo sa kaunlaran ng aming bayan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makasalo ang aming mga mahal na yumao sa iyong makalangit na piging. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal nating kahilingan at ang mga kahilingan ng mga taong umaasa sa ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami.
Ama, mapuna nawa ng katawan at dugo na iyong anak ang bawat pangangailangan ng aming katawan at kaluluwa upang kami maging pagkaing nagbibigay buhay sa aming kapwa, sa mamay sakit naming kapatid at sa makapatid naming nasalaylayan na higit na nangangailangan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ihanda po ang ating sarili para sa pag-aalay.
manalig, nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan na makaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahiwatig ng mga alay namin sa paghahangi pinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siyang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod, na paring naghahain para sa sansinukob, nitong pag-aalay na tangi mong ibinuko. Ang pagdiriwang sa huling hapunay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namit pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak, nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis
Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Santo Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng tanang mga kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria, na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagupiling na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mabuhay po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, iniling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa mahal na Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri at pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Maupo po ang lahat para sa ilang pasasalamat at paanyaya. Muli po ay magandang umaga po sa ating lahat. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang lay Eucharistic ministers, altar servers, Ministry of Lectors and Commentators, Greeters and Collectors, ang Social Communication Ministry para sa ating live streaming, sa atin pong lahat na sumubaybay sa ating live stream mass via Facebook Live, at gayon din po ang nagdiwang ng ating banal na misa, si Reverend Father Samuel Patriarca, MSc. Para po sa ilang paalala, magkakaroon po tayo ng Triduum para sa kapistahan ng Sacred Heart of Jesus. Ito ay magsisimula sa June 24 hanggang June 26. Ang banal na misa ay sa ganap na 6:00 ng umaga sa tahanan ni Maria. Ang schedule ng bawat cluster para sa novena ay ang sumusunod. June 24, Cluster Faith. June 25, Cluster Hope. June 26, Cluster Love. Ang fiesta celebration ay gaganapin sa Santa Quiteria Parish Church sa June 27, 2025. Magkakaroon po ng prosesyon sa ganap na 4:00 ng hapon at susundan ito ng banal na misa sa 6:00 ng gabi. Inaasahan po namin ang inyong pagdalo. Maraming salamat po. Magsiluhod po ang lahat.
Purihin ang Diyos, Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na nagkaloob sa atin na lahat ng makalangit na biyaya. Purihin at ipagdangalang poon, ngayon at magpakailanman. Purihin ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ipinanganak ng mahal na Berheng Maria para sa kaligtasan ng mundo. Purihin at ipagdangalang poon, ngayon at magpakailanman. Purihin ang Espiritong Banal, ang Panginoong nagbibigay buhay, tagapagturo ng simbahan ng daan sa katotohanan. Purihin at ipagdangalang poon, ngayon at magpakailanman. Mga minamahal na kapatid, tayo ay natitipon ngayon sa harapan ng banal na sakramento ng pag-aalay buhay ni Hesukristo sa krus. Ang tanging tagapagligtas ay naghahandog sa atin ng tinapay na nagbibigay ng buhay. Sa Eucharistia ay nabubuklod tayo sa pag-ibig ni Kristo bilang isang sambayanang pinasisigla ng tinapay ng buhay, ang sambayanang hinirang na ito kasama ni Maria na ating ina ay nakatalagang lubos sa paglilingkod sa mahirap, sa kawang gawa, sa pagpapahalaga sa karapatan ng bawat tao at sa pagpapalaganap ng katarungan, kapayapaan at kagalingan ng kalikasan. Sa katahimikan ng ating mga puso, tayo ay mag-alay ng pagsamba, panalangin, pasasalamat, pagluhog at pagbabayad puri kay Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento, ang tinapay na nagbibigay buhay na ngayon ay nasa ating harapan.
Binigyan mo sila ng tinapay buhat sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos na sa ilalim ng kamangamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mo naway sambahin namin ang banal na mahiwaga na iyong katawan at dugo, na naway lagi naming madama sa aming mga sarili ang mga bisa na iyong kaligtasan. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Diyos Ama sa kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Purihin ng Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin ang kanyang santong Purihin ngalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Heso Kristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin puso. ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa Santissimo Sacramento sa altar. Purihin si Heso Kristo sa Santissimo Sacramento Purihin sa ng altar. Diyos Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Diyos Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang santa at di narungisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang santa at di narungisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa langit kay Maria. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa langit kay Maria. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo. Nawa ang puso ni Jesus sa Santissimo Sacramento ay purihin, sambahin at mahalin ng buong puso sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng matabernakulo sa mundo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo na po ang lahat.